Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. Yung mga sasakyan natin ngayon, kadalasan, pero sinasabi silang mayroong mga delay. Dahil daw yan sa pagiging econo mode ng mga sasakyan. That is why, dito, sa episode na ito, i-discuss nila Janfer yung e-tax na ginawa nila para sa Mitsubishi Mirage. For today's episode, si Janfer mimingala at ang kanyang Mitsubishi Mirage. Tara, samahan niyo kami. Hello, I'm Janfer Paulo Mangahas. Owner ako nitong Mirage G4 na to, which is ang pangalan niya is Miming Gala. Ayan. Kaya siya naging Miming Gala kasi talagang ever since siya nabili namin, hilig namin tina-travel sa malayuan, especially Baguio talaga. Bakit nga ba Mirage yung kinuha namin as family car? Ayan, ang dati kasi talaga namin kotse is Tamaraw FX. So, ayun, since hiling nga talaga namin gumala, si FX kasi technically, di mo talaga siya maaasahan na sa long drive kasi nga medyo may kalumaan na, medyo nakakatakot. Naisipan namin kumuha nitong Mirage G4 noong 2017. Tapos, talagang original plan dito, yan, panggagrab ko talaga siya Uber, which is, ano naman talaga, na tuloy naman hanggang 2021 ginagamit ko siya pang Uber. Then recently, yan tinigil ko na, nag-focus na lang ako sa business saka business na lang talaga. Tapos pan-daily ko na lang to, pang home service sa mga client kasi nga sobrang tipid kaya yan yung na-consider namin na kotse. Since Mimingala nga talaga yung pangalan niya, yan, recently ang pinakamalayong narating niya is Cebu. So, nag-land travel kami doon from Luzon, dito sa Manila. Tapos, yan, dumaan kami ng Bicol, Samar, and yan, towards Cebu na. So, dalawang roro kami bago kami makarating ng Cebu. And 2 days yan inabot bago kami nakarating talaga sa Cebu dahil sa haba ng biyahe. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito kay Mimingala, dito sa Mirage G4 is yung katipiran niya na di mo talaga makikita dun sa mga ibang kotse sa market ngayon. Kasi sa totoo lang, sobrang tipid kahit na napaka-traffic, di masaktan yung yung budget araw-araw, lalo yung ginagamit namin sa business. Yan. Pero yung siguro naging downside niyan dati, yung ayaw ko talaga is yung power. Yan, lalo ito automatic. So, kilala siya na may delay. Yan, kaya doon kami nag-come up dun sa binuo naming racket ngayon na e-tax para at least matulungan din yung mga ibang naka-Mirage na mawala yung delay na sa kanila. Nag-come up kami sa e-tax time ng lockdown. Ayun, doon kami nag-start na aralin talaga yung e-tax. Then hanggang sa dumating yung time na nagawa na namin sa sasakyan namin, tinry namin. Kumbaga parang talagang naging guinea pig siya talaga ng lahat ng nagagawa namin ngayon. It takes time para mga around 2 years din, no, bossing? Oo. Mga 2 years din talaga. Tinignan talaga muna namin kung may masisira. Yan. Yan talaga. Kung may major parts na masisira or wala. Then, after nun, tinry na namin sa mga kaibigan namin hanggang sa nilabas namin in public na talaga. Diyan namin Ayun, yung e-tax kasi talaga is module. Unique system yan ng Mitsubishi. So, technically, for Mitsubishi lang talaga siya. So, wala siya sa mga ibang kotse, kagaya ng mga Toyota or Honda. Yan. Si e-tax kasi siya yung nagdadala ng lahat ng electrical at electronics ng sakyan natin. So, ang buong meaning ng e-tax is electronic time and alarm control system. Yan. So, technically, dito mo rin talaga magagalaw yung lahat ng mga gusto mong feature na maaaring mabuksan dito sa kotse natin, sa Mirage. Kagaya ng mga cruise control, yan, yung throttle delay. Maaari nating ma-eliminate talaga yan dun sa e-tax natin.
At yung marami pang ibang features na akala mo wala yung kotse mo pero pwede pala Meron. natin siya Meron ma-activate. siya. Oo. Yan. Yun ang e-tax na tinatawag. Hindi na rin namin alam talaga kung ilan yung mga ilang sats. saktong figure. Pero siguro estimate namin nasa 1,000 mahigit. 1,000 mahigit na mga Mirage yung yung nagawa namin. Pero yun naman talagang nag-feedback sila na okay talaga yung nagawa. Yan. And kung meron man nag-feedback na sinasabi na, sir, may ganitong problema, well, after sales, binabalikan talaga namin sila. Yun. Hindi lang talaga agad-agad. Kasi minsan yan, yung kagaya nga na sinasabi namin para matanggal yung throttle delay. Minsan kasi nagka-come up din sa dahil sa condition ng kotse mismo. Condition ng kotse itself, tsaka sa gasolinang gamit. Yun. Kaya minsan akala nila, sir, wala namang nangyari. Pero after babalikan talaga namin yon, after some time, yan. Tama. Pag binalikan namin, yan, nag-feedback pa rin sila ng okay. Kasi ginawa na nila yung, yung prescribe namin na gagawin din sa kotse nila. Nagbiyahe kami recently, nito October lang, papuntang Cebu. For e-tax niya, land travel yun. Nakwento naman kanina, na from Manila to Cebu, mag-i-e-tax kami along the way. Ayan, from Quezon, Bicol, Sorsogon, meron din. Tapos Samar, Leyte, Cebu, Tacloban. Hanggang makarating ng Cebu. Target talaga namin, target namin biyahe ng dapat. Mga siguro, mga 9 days, ganyan, mga isang linggo mahigit. Pero dahil nga siya nangyaring, stranded kami sa Samar ng 4 days. 4 days sa Samar? 4 days. Tapos 4 days din siya naga 4 days. dahil kay Bagyong Christine. Oo. Ayun. Natanggal lang kami masyado. Naging bahay nga namin tong Mirage. Itong Mirage. Itong Mirage Kumbaga, kasi nga wala kayong matuluyan. instead na mag-check-in kami, which is magkano? 1,000 to 2,000. Ang gasolina is nasa magkano? 300 lang 300. siguro. So, saan mo mas pipiliin matulog? Siyempre, sa 300 na lang. From time to time, tinitignan talaga namin yung Sitwasyon ng baha. yung Kung gaano sitwasyon. kalalim. Ayun. Nag-umpisa kami nung unang araw sa gabi, mga dibdib. Dibdib yun. Oo, boss, yung yun, nababalitaan yan. namin dun sa Dibdib. Kasi niyalakad namin from Robinson papunta dun sa may part na merong baha. Ayan. Sa Milaor. Ayan, Camarines Sur yun. Then hanggang sa dumating yung time na sinasabi nila na nakakatawid na din daw yung kotse. Ayan. So, Nagkaroon kami pag-asa. Kami parang sabi namin, try na kaya natin. Eh di, sinubukan namin. Tapos ayun nga nangyari. Doon unang baha, okay. Kasi parang 10 kilometers na baha yun. So, isipin mo naman 10 kilometers, gaano kahaba yun na baha. At hindi lang basta-basta baha yung May current pa. May current talaga yung baha. Ayun, after 3 kilometers, nag-U-turn kami. nag-U-turn kami kasi talagang umaragasa yung tubig. Umaragasa yung tubig. Then sinabihan kami ng truck na may mas malalim pa bukod doon sa akala namin yun na yun. Meron pa pala. So, di na namin tinuloy. Then until na may dumaan na sasakyan na Yung car carrier talaga. Ayan na, doon ako nabuhayan ng loob. Na para kaming mga siraulo na hinarang talaga namin. Ano yun? Actually talaga Kaway kami sa harapan, ganun kami. Ganun talaga namin eh. Kuya, pasakay. Medyo nag-aalangan pa si Kuya. Pero nadaan namin sa pagmamakaawa na, Kuya, sige na, sakay mo na kami. Kailangan na kayo makita ng pamilya namin. At ayun, kumbaga talagang kung sana mapanood ni Kuya to, maraming salamat talaga sa Thankful talaga kami sa kanya. Yan, sobrang salamat namin. Isang malaking ilog pala to, grabe. Currently, ang plano talaga namin, magdaland travel out kami. Papunta naman ng Mindanao. Soon. Siguro, announcement na lang talaga yan. Papuntang Davao, to be specific. Na malamang madadagdagan pa ulit yung mileage itong sakyan namin. Kahit 240,000 kilometers yung tinakbo yan. Pero willing pa rin kami ibiyahe na malayo yan.
Ito, hanggat may mga kliyente tumatawag sa amin, kliyente nangangailangan ng Go lang. tulong, pupuntahan namin. Marami na nagsasabi sa amin, baliw daw kami. Pero, gora lang. Totoo naman yun. Pero kung gusto nyo yan nga, mag-price ka din ng e-tax. Yun. Pwede nyo kayo ma-reach out. Kontakin nyo si John Permangas or ako, KCC, Yan. or yung page mo, no, bossing? Yung page ko, Chicot Lights and Accessories. Ayan, so, Yan. pag may mga kailangan din kayo sa mga ilaw ng sakyan, dashcam, busina, yan, Fog lights, nag-install ayan. kami, fog light assembly. Sound deadening, ayan. Meron din kami mga ganyang item. Ultra racing na strut bars, mga pang performance na safety bars, meron tayo niyan. Ayan, nagpapasalamat talaga ako sa nagme-maintain ito ni Miming Gala ay sila Sinson Auto Clinic at kila Mitzfer Enterprise, yan, kay Madam Ella. Pati na rin sa Storm Family, Storm PH, which is yung grupo namin dito sa Mirage. Yan. Kumbaga, sila rin talaga nakakapagbigay ng idea sa amin regarding sa mga ginagawa namin sa kotse namin. Yan. Tapos, siyempre, sa pamilya ko, napaka-supportive. Kasi kahit na saan kami magpunta, kami mong dalawa ni Bossing Casey yung gumala. Yan. Suporta talaga sila. Pati yung sa girlfriend ko na rin, si Dada. Ako si Janfer at ito naman si Miming Gala, 2017 Mirage G4 GLX, ang aking daily driver.